Hallelujah! Good morning sa ating lahat. Sa lahat-lahat po ng nasa Facebook Live, sa ating mga kapatiran, sa lahat po ng makakarinig at saan man makarating yung atin pong live ngayong araw na ito. Binabati ko po kayo ng isang maligaya at isa pong matagumpay na linggo sa inyong lahat. Sa kabila po ng typhoon dito sa Hong Kong, alam namin na bumabagyo din po ang kalakasan, ang mga blessings ni Yahweh El Shaddai. Kung ano kalakas yung bagyong ito, ganun din kalakas ang pagpapala ni Yahweh sa ating lahat. Kaya alam natin na protektado tayo ng Panginoon at huwag nawa tayong matakot. Alam natin na ang pagpapala ng Diyos ay walang hangganan. Kaya sa oras na ito, mga kapatid, i-welcome po natin ang presensya ng Panginoon, ang banal na Espiritu sa mga oras na ito, upang tayo ay pagharian, bigyan ng kalakasan, kagalakan sa ating mga puso. Amen! Hallelujah! Praise you, Jesus! Hallelujah! Gamitin mo, O Diyos, ang aming buhay. Alam namin ito'y para sa'yo. Gamitin mo, O Diyos, ang aming buhay. Alam namin ito'y para sa'yo. Kaya't ito'y aming iniaalay upang gawin isang banal. Gamitin mo, O Diyos, ang aming buhay. Alam namin ito'y para sa'yo. Gamitin mo, O Diyos, ang aming buhay. Alam namin ito'y para sa'yo. Kaya't ito'y aming iniaalay upang gawin isang banal. Dalhin mo kami sa iyong kaharian. Dalhin mo kami sa kabanal-banalan. Patawarin mo ang aming mga kasalanan. Gawing marapat sa iyong harapan. Dalhin mo kami sa iyong kaharian. Dalhin mo kami sa kabanal-banalan. Patawarin mo ang aming mga kasalanan. Gawing marapat sa iyong harapan. Gawing marapat sa iyong harapan. Gawing marapat sa iyong harapan. Hallelujah! Salamat sa Diyos! Alam natin ang Diyos ay napakabuti. Sa lahat ng ating mga pinagdadaanan, ang Diyos ay nariyan parati para tayo ay kanyang proteksyonan. Sa oras na ito, papurihan natin ang Diyos. Bigyan natin siya ng kapurihan. Dahil siya lamang ang nagbigay sa atin ng lahat-lahat kung ano ang meron tayo sa ating buhay. Kaya sa oras na ito, ibalik natin sa Diyos
ang mataas na papuri. Amen. Hallelujah. Amen. Sabayan mo kami sa amin pong awitin para sa kay Yahweh El Shaddai. Amen. Amen. Hallelujah. Praise the Lord. Hallelujah. Amen. Woo! Praise you, Jesus. Ang pag-ibig niya ay hindi nagbabago. Dahil sa Kanya tayo'y naligtas. Ang pag-ibig niya ay hindi nagbabago. Dahil sa Kanya tayo'y naligtas. Huwag nating isipin na hindi niya tayo mahal. Huwag mag-alinlangan sa pagmamahal niya. Kaya't mahalin natin siya ng buong puso. Mahal na mahal tayo ng Diyos. Magmahalan tayo, yan ang utos ng Diyos. Magkaisa tayo, napurihin siyang lubos. Magmahalan tayo, yan ang utos ng Diyos. Magkaisa tayo, napurihin siyang lubos. Huwag nating isipin na hindi niya tayo mahal. Huwag mag-alinlangan sa pagmamahal niya. Kaya't mahalin natin siya ng buong puso. Mahal na mahal tayo ng Diyos. Huwag nating isipin na hindi niya tayo mahal. Huwag mag-alinlangan sa pagmamahal niya. Kaya't mahalin natin siya ng buong puso. Mahal na mahal tayo ng Diyos. Huwag nating isipin na hindi niya tayo mahal. Huwag mag-alinlangan sa pagmamahal niya. Kaya't mahalin natin siya ng buong puso. Mahal na mahal tayo ng Diyos. Mahal na mahal tayo ng Diyos. Mahal na mahal tayo ng Diyos. Amen. Hallelujah. Amen. Mahal na mahal tayo ng Diyos. Kahit huwag tayong mag-alinlangan. Dahil ang Diyos, hindi yan nagkukulang. Tayo man ay nagkakamali. Ang Diyos ay nariyan para tayo ay yakapin. Kaya sa oras na ito, patuloy natin papurihan ang Diyos. Patuloy natin siyang bigyan ng kapurihan. Ayon sa Psalms 100, chapter 4 to 5. Be thankful to Him and bless His name, for the Lord is good. His mercy is everlasting. Amen. Hallelujah. Ayon naman sa Romans chapter 5 verse 8. But God shows His love for us, and that while we are still sinners, Christ died for us. Amen. Hallelujah. Napakabuti ng Diyos. Walang hanggan ang kanyang kabutihan. Kaya sa oras na ito, awitan natin siya ng buong puso. Amen. Amen. Hallelujah. Hallelujah. Praise you, Jesus. Hallelujah. Amen. Oh, hallelujah, Lord. We give you thanks and glory. Amen. Praise you, Jesus. Ikaw ang may likha ng lahat ng mga bagay sa'yo nagmula. Buhay at kinabubuhay, O Diyos. Ang El Shaddai.
kagalingan sa'yo nadama. Tunay na kapayapaan, Jesus. Ikaw ang kaligtasan, ikaw lamang ang Diyos, dakila at tapat. Mga pangako mo'y iyong tinutupad. Magpakailanman, Jesus, aking ihahayag. Isisigaw, pag-ibig ko'y tanging ikaw. Amen. Praise you, Jesus. Ikaw ang may likha ng lahat ng mga bagay. Sa'yo namuna buhay at kinabubuhay, O Diyos, Amang El Shaddai. Ikaw ang nagbigay sa akin ng kagalingan. Sa'yo nadama tunay na kapayapaan, Jesus. Ikaw ang kaligtasan, ikaw lamang ang Diyos, dakila at tapat. Mga pangako mo'y iyong tinutupad. Magpakailanman, Jesus, aking ihahayag. Isisigaw, pag-ibig ko'y tanging ikaw. Ikaw lamang ang Diyos, dakila at tapat. Mga pangako mo'y iyong tinutupad. Magpakailanman, Jesus, aking ihahayag. Isisigaw, pag-asa ko'y tanging ikaw. Ikaw lamang ang Diyos, dakila at tapat. Mga pangako mo'y iyong tinutupad. Magpakailanman, Jesus, aking ihahayag. Isisigaw, kagalingan ko'y tanging ikaw. Ikaw lamang ang Diyos, dakila at tapat. Mga pangako mo'y iyong tinutupad. Magpakailanman, Jesus, aking ihahayag. Isisigaw, kaligtasan ko'y tanging ikaw. Isisigaw, pag-ibig ko'y tanging ikaw. Isisigaw, pag-ibig ko'y tanging ikaw. Hallelujah. Hallelujah.
El Shaddai, El Shaddai, El Elyon Adonai. Age to age, you're still the same. By the power of your name. El Shaddai, El Shaddai, Erkamon Adonai. We will praise and lift you up, El Shaddai. Through your love and through the Lamb, you saved the son of Abraham. Through the power of your hand, you turned the sea into dry land. To the outcast of the east, you are the ground of living seas. And by your might you set your children free. El Shaddai, El Shaddai, El Elyon Adonai. Age to age, you're still the same. By the power of the name, El Shaddai, El Shaddai, Erkamon Adonai. We will praise and lift you high, El Shaddai. Praise God. Hallelujah. Purihin ka, Panginoon. We glorify your name of Jesus. Hallelujah. Through the years you made it clear that the time of Christ was near. Though the people could not see what Messiah ought to be, though your words contained the plan, ages could not understand. Your awesome work was done through the frailty of your Son. El Shaddai, El Shaddai, El Elyon Adonai. Age to age, you're still the same. By the power of the name, El Shaddai, El Shaddai, Erkamon Adonai. I will praise you till I die, El Shaddai, El Shaddai, El Shaddai, El Elyon Adonai. Age to age, you're still the same. By the power of the name, El Shaddai, El Shaddai, Erkamon Adonai. I will praise you till I die, El Shaddai. Hallelujah. Praise the name of the Lord Jesus. We glorify your name, O Lord. Hallelujah. I will praise you till I die, El Shaddai.
Ngayon, Panginoon, tayo manalangin sa Diyos na atin pong sinasamba, pinupuri tuwing araw ng linggo. Sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Yahweh El Shaddai, Diyos ni Abraham, ni Jacob, ni Isaac, na aming mga ninuno, ikaw pa rin ang Diyos na pinupuri namin, sinasamba sa Espiritu at katotohanan. Panginoon, tunay nga po na sinabi mo sa 1 Thessalonians 5:18, ipagpasalamat namin sa Diyos lahat ng pangyayari sapagkat yaon ang ibig mo, Panginoon. Lord, sa oras na ito, iunat po ninyo ang inyong mapagpala at mapaghimalang kamay upang abutin ang lahat ng mga nanonood ngayon sa live worldwide, kahit dito sa Hong Kong, mga prayer partner na patuloy na dumadalaw sa iyong gawain tuwing araw ng linggo sa Saikong, Lord, kung paanong pagpapala na ibinigay mo sa kanila doon, yun din pagpapala ang ibibigay mo sa mga nakikinig ngayon. Sa iyo namin ipinagkatiwala ang kabuuan ng fellowship na ito live sa YouTube, sa Facebook page. Sa iyo namin ibinabalik ang lahat ng papuri at pasalamat, yung lahat ng ito sa ngalan ng Ama, ng Anak, Espiritu Santo. Amen and Amen. Purihin si Yahweh. Purihin ang Panginoon, si Kristo ay narito na, tanging lakas at pag-asa. Hallelujah, Hallelujah. Amen. Purihin ang Panginoon, nagdiriwang sapagkat inyo nagagalak ang aking espiritu. Si Kristo Ay narito na, alitan ay iwasan. Tayo ay tutulungan niya. Purihin ang Panginoon, si Kristo ay narito na, tanging lakas at pag-asa. Hallelujah, Hallelujah. Tanging lakas at pag-asa naririto sa tuwina, nakahandang tulungan ka. Hallelujah, hallelujah. Alleluia, lagi na siyang kasama. Sa hirap man at ginawa, Purihin ang Diyos. purihin ang Panginoon, si Kristo ay narito na, tanging lakas at pag-asa. Hallelujah, 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 Amen. Pag sinabing hallelujah, sagot, yeah. 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 Hallelujah. God is good. All the time. All the time. God is good. Yun.
So, ngayon po ay live po tayo. Saan man kayo naroroon, no? Hindi po maiksi ang kamay ng Diyos upang abutin ang inyong mga pangailangan, no? Tutok lang po tayo, makinig ng mga salita ng Panginoon at ang Diyos natin ay hindi nagbabago. Siya ang Diyos noon, ngayon at magpakailanman. Ang Diyos natin sa Saicom, siya pa rin ang Diyos natin ngayon dito sa ating pong platform. Topic is about a blessing upon blessing. Blessing after blessing, no? Ito po ay napakaganda po ito, no, na maging hindi lang ikaw ang tumanggap ng pagpapala, kundi yung pagpapala na tinanggap mo ay tatanggapin din ng ibang tao. Kaya maraming nagpapasalamat sa Diyos kapag yung daluyan, ang tawag noon sa amin, yung alulud ng biyaya at pagpapala at himala, yun yung tinatawag na blessing upon blessing. Sabi nga ng iba nating mga kasamahan dito na DH, bakit 36 years na sila, hindi sila pinapauwi ng kanilang employer? Ang sabi ng kanilang employer, simula nang dumating ka sa aming pamilya ay naging pagpapala ka sa amin. No, malalaman mo yun pag biyaya ka ng employer mo, never na pauwiin ka niyan. Baka pag uwi mo, pamamanahan ka pa niyan. Amen? Amen. Okay, ang ating pong tema ngayon, blessing after blessing, sa Genesis 12 verse 2 up to 3. Ganito ang sinasabi ng banal na kasulatan. 12 to up to 3. I will give you many descendants, and they will become a great nation. I will bless you and make your name famous, so that you will be a blessing. Sa verse, I will bless those who bless you, but I will curse those who curse you, and through you I will bless all the nation. Yan po, at sa salita natin, no, sabi dito ni Yahweh, pararamihin ko ang iyong mga anak at apo at gagawin ko isang malaking bansa, pagpalain kita at mababantog ang iyong pangalan, maging pagpapala ka sa marami. Sabi dito, ang sayo'y magpapala ay aking pagpapalain. Ngunit kapag sinumpa ka, sila'y aking susumpain. Ang lahat ng bansa, pihong ako'y hihimukin, na tulad mong pinagpala, sila ay pagpapalain din. Ito ang mga salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Hallelujah. Amen. Kaya taas niyo ang inyong mga kamay. Magpuri kayo sa Panginoon. Pinagpala na kayo. Answer prayer na kayo. Magaling na kayo. Hallelujah. Sa iyo ang buhay ko, ito ay alay ko sa iyo. Ano man ang nais mo, O Diyos, ikaw ang siyang pag-asa ko. Sa iyo ang buhay ko, ito ay alay ko sa iyo. Ano man ang nais mo, O Diyos, ikaw ang siyang pag-asa ko. Gamitin mo ang lahat sa buhay ko, sa tagumpay ng buhay. Ito'y mula sa Panginoon.
sa'yo ang buhay ko. Ito ay alay ko sa'yo. Ano man ang nais mo, O Diyos, ikaw ang siyang pag-asa ko. Gamitin mo ang lahat sa buhay ko, sa tagumpay ng buhay. Ito'y mula sa pangako mo. Turuan mo na magmahal ang puso ko at ibalik ang tao sa piling mo. Gamitin mo ang lahat sa buhay ko, sa tagumpay ng buhay. Ito'y mula sa pangako mo. Turuan mo na magmahal ang puso ko at ibalik ang tao, at ibalik ang tao, at ibalik ang tao sa piling mo. Amen. Praise the Lord. At congrats dyan sa nag-compose na yan, si Brother Nards, na isa sa ating mga preacher sa Alaay, Batangas, no? Yung Sa'yo ang Buhay po. Okay, mga kapatid, gusto nyo ba na maging pagpapala sa iba? No? Huwag nating sarilinin yung pagpapala na bigay sa atin ng Diyos. No? Kaya pinagpapala ka ng Diyos para pagpalain mo rin yung iba. Ganon din sa pamilya. Pag pinagpala ka ni Lord, ipamahagi mo rin sa pamilya mo, sa angkan mo. Sabi nga ni Joshua, as for me, in my house, we will serve the Lord. Okay, tatalakayin na natin ngayon yung sinabi po ni Yahweh kay Abraham. Lahat po tayo na mga mananampalataya sa kay Jesus, tinatawag po tayo mga inapo ni Abraham. No? At yung pagpapala na ibibigay ng Diyos kay Abraham, ibibigay rin niya sa mga inapo ni Abraham. Ngayon po, ang atin pong binasa kanina, mayroon po ditong sinabi si Jesus, huwag niyong sumpain yung mga pinagpala ng Diyos kasi susumpain ka ng Diyos. Alam mo, pag makita mo yung kapwa mo pinagpala ng Diyos, dapat magpuri ka at sabihin mo, Panginoon, pagpalain mo rin ako katulad niya. No? Hindi yung mainggit ka. No? Masama yung inggitero, inggitera. Okay. Ang sabi po dito sa ating binasa, unahin na natin, no? What burst and blessing after blessing? Sa Psalms 85 verse 12, nakalagay po dito, mga kapatid ko sa Panginoon, sa aklat ng Salmo 85 verse 12. Gagawing maunlad ng Diyos na si Yahweh itong ating buhay, at mga halaman sa ating lupain bubungang mainam. O, tingnan niyo, kung kayo po mga nagsasaka, ang kinabuhayan ninyo ay mga prutas, mga sa magsasaka ay iba ang pabubungahin. Nagpatuturo nga sa akin yung isang
sister na simulan magbigay siya ng tithes, yung kanya pong ani ay sa 1 hektarya umaabot na ng 60 to 80 kaban. Samantalang yung katabi niyang mga palayan ay mga 30-40 lang ang 1 hektarya ang ani. Anong pagkakaiba doon? Pareho naman ang abono na ginagamit nila. Ay iba yung mga pinagpala ng Panginoon. Amen? Amen. So, sa binasa po natin, the Lord keep raining down blessing after blessing. And prosperity will drains the land with a bountiful harvest. Yan ang sinabi ni Yahweh doon sa sulat sa Psalm 85 verse 12. Kaiba talaga yung mga pinagpala ng Diyos. At huwag kayong sumama sa mga taong malas, mamalasing kayo. Sumama kayo sa mga pinagpala para kayo pagpalain din ng Panginoon. Amen? Amen. Sa ginamit naman dito sa John 1:16, we have all received one blessing after another. No? One blessing after another. Di pa nga naubos yung sahod mo, dumarating naman ulit yung kaya nakakaipon eh. Tulad yung choir natin sa tabi ito, mayaman na ito sa Antique. Si Brother Jeffrey, no? So, blessing after another, grace upon grace, no? Wow. Gracia upon gracia. Yan po ang una na ating pong pag-aaral, no? Sa ating topic na blessing after blessing. Number 2, what does the Bible say about blessing to be blessing? Sabi ng iba, puro lang blessing ito eh. Anong gusto mo? Kung gusto mong pagpalain, talagang pagpapalain ka ng Panginoon, makinig ka lang. Tapusin mo itong mensahe natin ngayon. A blessing to be a blessing, here's how it continues. I will bless you. Pag sinabing continuous, tuloy-tuloy, hindi yung minsanan lang. No? God says to Abraham, and you will be a blessing, and all people on earth will be blessed through you. Yan. Ang malaking pagpapala ng Diyos sinabi sa amin yan ni Cardinal Tagle nung ginamit nila yung El Shaddai Shrine. Ako ang duty nung kay Brother Mike, no? Nagyakapan yung dalawa. Ang sabi po ni Cardinal Tagle, you know, Brother Mike, you are blessing in the Catholic Church. Pero ang ating punong lingkod, minsan di nagyabang no, no? Sipin mo, Cardinal na mismo at kandidato ng Santo Papa ang nagsabi, alam mo, Brother Mike, biyaya ka ng Diyos sa Iglesia Katolika. No? Alam mo, Jeff, biyaya ka ng Diyos dahil ikaw ang nagtutugtog. Amen. O ikaw, Albi, biyaya ka ng Diyos kasi ikaw nagbibilang Amen. ng mga biyaya na binibigay ng mga tao. Ikaw ba'y biyaya ka ng Diyos? Ay, alam mo naman 1985 pa, nandito na ako hanggang ngayon. Malaking biyaya sa akin, Panginoon. Yung walang sakit because health is wealth. Malusog na pangangatawan. Yan. So, pinangako ng Panginoon kay Abraham, sabi niya, pagpapalain kita at maging pagpapala ka sa lahat ng tao sa buong planeta. Sabi dito, all people on earth will be blessed through you. So ngayon, sa Genesis chapter 12 verse 2 and 3, to bless Abraham, God promised to bless Abraham is accompanied by a further explanation. Hindi mo na kailangan ipaliwanag pa dahil noon pa pinagpala na ng Diyos si Abraham, no? Okay. Doon na tayo sa pangalawa, no? Kayo, kung gusto niyo pagpalain ng Panginoon, huwag kayo palipat-lipat ng sikta at reliyon. Kung saan niyo nakilala ang Panginoon, doon niyo siya pupurin, doon niyo siya sambahin, doon niyo siya paghandugan, at ibigay niyo yung para kay Lord. Ayan. Number 3,
Number 3, what is the Bible verse? Philippians 4:19. Paborito ito ng mga gustong sobrang biyaya. Ano sinabi ng Philippians 4:19? But my God shall supply all your needs according to His riches and glory by Christ Jesus. Na? Sabi niya, buhat sa kayamanan ng Diyos sa langit na hindi nauubos. Ibibigay niya lahat ng inyong pangangailangan sa pamamagitan ng ating Panginoong Hesukristo. Tandaan po ninyo, mayroon pong isang tagapamagitan sa Ama na nakaupo sa kanan ng Ama, walang iba kundi si Jesus Christ. Siya po ang dadaanan ng ating mga prayer requests, ating mga kahilingan. Kaya sinabi ng Panginoon doon sa kanyang mga sulat, sa John 14:13, 12, sabi niya, magagawa niyo ang ginawa ko higit pa rito sapagkat ay pupunta sa Ama. At sinabi ni Jesus, anumang hilingin ninyo sa Ama sa aking pangalan, ipagkakalob ito sa inyo ng aking Amang nasa langit. Kaya alam ni Lord yung sitwasyon natin. Kahit wala tayo doon sa Saicom, naintindihan ng Panginoon yun. Alam ng Diyos yun. Alam ni Lord ang mithiin mo na gustong pumunta doon. Lahat tayo gustong mag-worship doon. Pero nandito tayo ngayon. Pero may social media, mayroong Facebook, may YouTube na kung saan ay tuloy-tuloy ang ating pagpupuri at pagsamba sa ating Panginoong Hesukristo. At ang Diyos ay omnipresent God. Anywhere, everywhere, nandun siya. God is omniscient God, all-knowing God. Alam ng Diyos, no? Ang mga pangyayari sa ating buhay, no? Walang nalilingib sa ating Panginoon. Lahat po ay alam ng ating Panginoong Hesukristo. Amen? So ngayon, ang sinabi dito, but my God shall supply all your needs. Tandaan nyo, iba po yung needs sa wants. Ang needs, kailangan mo. Sabi nga ng Panginoon doon kay Bartimeus, what you want? Ano gusto mo? Sabi ni Bartimeus, Panginoon, ako'y bulag, gusto ko po makakita. Sabi ni Lord, now na, makakita ka na. No? Kasi tama yung hiningi mo. Huwag mong hingin sa iyong buhay yung mga bagay na hindi mo namang kailangan. Yung needs, necessity po yan. Yung wants, iba po yun. Kailangan mo lang, maaring luxury, maaring ano lang yung kailangan mo. Dahil kailangan mo to, gusto mo magiging maalwan, maginhawa ang buhay. Pero hindi mo naman kailangan talaga. No? Amen? So, iba po yung needs sa wants nyo. Kung kayo may sakit, kailangan mong gumaling. Huwag ka mo nang humingi ng ibang mga bagay. Kung wala kang bahay, kailangan mo humingi ng pambili ng bahay. No? Kung gusto mo sasakyan, sabihin mo kay Lord, kaya lang, baka sabi mo, bahala ka na kung anong sasakyan. Daming sasakyan may sasakyang, yung isa, humingi ng Honda, Bitik. Ay sinabi niya Honda, ang binigay sa kanya, Bitik. Anong Bitik? Mahal yan Bitiklita. Okay? So, itong Proverbs 11:25, tingnan natin 11:20, 25:26, sabi dito, ang taong matulungin ay luluwag ang pamumuhay, at ang marunong tumulong ay tiyak na tutulungan. Tingnan mo. Nariyan agad yung golden rule ni Lord. Kung anong ginawa mo sa iyong kapwa, yun din gagawin sa iyo. Kung maramot ka, darating ang panahon, pagdadamutan ka rin. Pag matulungin ka, pagdating ng panahon na nangangailangan ka, tutulungan ka rin. Ganun yan. At sa verse 26, sinusumpa ng lahat ang nagkakait ng butil
pinupuri ng balana ang nagbibili ng pagkain. O, isipin mo, sinusumpa yung lahat na nagkakait ng mabuti. Kaya yung mga taong mga maramot, kuripot, walang pakialam sa kapwa, naku, hindi masaya ang buhay noon. Bakit? Nasasumpa sila eh. Ang blessing, upon blessing, dapat ipamahagi mo. For example, ito, sobra ito, ibabahagi ko sa kapitbahay ko. O, pag nagluto ko ng ulam, ibig sabihin yung sobra niyan, ay para sa kapitbahay. Hindi yung sasabihin mo sa katulong, oh, mapapanis na yung ulam niyan sa refrigerator, bigay mo na sa kapitbahay. Nung bago mo niluto, hindi ka nagbigay. Ngayon mapapanis na, pamigay mo na. Hindi magandang ugali yan. No? Hindi yan blessing upon blessing. Ang tao, alam mo, meron doon sa amin na mahal na mahal siya ng kanyang kapitbahay kasi siya nasa subdivision. Ang mga kapitbahay niya may nakatira sa village, pero hindi village, sa gilid. Doon sa gilid ng subdivision, may mga maliit na bahay doon na pag nagluluto siya ng masarap, inaamoy-amoy ng kanyang mga mahirap na kapitbahay. Kaya siya, nagluluto siya ng marami at pagkatapos niya magluto, ibibigay niya doon sa mga mahihirap, yung sobra, at atong tuwa yung mga yung mga mahihirap. Sabi nila, si Sir, si Ma'am, napakabuting tao yan, no? Lahat ng sobra na blessing nila binibigay sa amin. Ngayon, kinukwento ngayon ng kanyang mga kapitbahay, pagdating ng Pasko, nakapila sa kanila, ang daming tao. Ang ginagawa naman ng mag-asawang ito, yung blessing na sobra sa kanila, binibili na lang grocery, kape, at saka yung pang Noche Buena, ano ba yun? Noche Buena o yung December? Medianoche pala. Yung Medianoche, karamihan dyan, ang binibigay nila, kompleto na may pang spaghetti. No? Alam mo, dumami na dumami yung kanila pong nanghihingi pag Pasko, ay dumami na dumami naman yung oportunidad na binigay sa kanila ng Diyos. Dumami ang kanilang hanap buhay, negosyo, pinagpala sila, at doon, tamang-tama po ang prinsipyo, the more you give, the more you receive. Amen? Okay, sabi dito, ulitin ko, dito po sa Proverbs 11:25-26, and those who live bless other will have blessing. Wow. Help upon them, and the one who pour out his life to pour out blessing will be mawala sa iyo ang favor ni Lord, mawala sa iyo ang biyaya pag ikay naging maramot sa iyong kapwa. Okay? Kaya ang tema natin, ang pag-aralan natin, yung blessing after blessing. Na? And number 4, tingnan ninyo, number 4. Number 4, blessing after blessing. What is the blessing of being a blessing? Ano yan? Ano daw yung biyaya ng taong pinagpala at nagpapala sa iba? What is blessing? Ano yung biyaya? No? Being a blessing, kung kayo maging pagpapala sa mga taong nangangailangan. Okay, being blessed, to be a blessing also means helping someone and thinking beyond our own comfort or gain, not because it's convenient, but simply because God's called us to love another. Tingnan nyo. At being a blessing involves not only the action, what we take with one another, it's
He taught into the action. Okay, hindi pwede yung, uy, kawawa naman, tapos hindi mo naman binigyan. O kawawa naman, wala may suot, hindi mo naman binigyan. No? Puro lang wawa, kawawa. No? Ano sinabi ni Lord? Nagutom ako, pinakain niyo ako. Nauuhaw ako, pinainom niyo ako. Wala akong damit, pinasuotan niyo ako. Ako'y na ospital, dinalaw niyo ako. Ako'y na ibang dayuhan ako, pinatuloy niyo ako. Ano sabi ng mga tao, Panginoon? Kailan ka maging dayuhan, pinatuloy ka namin? Parang wala naman Panginoon, kailan ka ba nagutom? Pinakain ka namin? Parang hindi ko na tandaan Panginoon, kailan ka walang damit, pinasuotan ka namin? Ano sabi ni Lord? Nang gawin ninyo ito sa pinakahamak niyong kapatid, hindi niyo sa kanila ginawa, kundi sa akin niyo ito ginawa. No? Yan yung blessing upon blessing. Alam mo, simple lang Biblia. Hindi mo na kailangan na hanapin pa yung malalim na paliwanag. Yung iba naman, gusto nila malalim, nahulog sa kalaliman. Para bagang palipat-lipat ng sikta at reliyon. Hindi po ang reliyon mo ay problema, baka ikaw may problema. Amen po ba? Kaya kung di ako nagpalipat-lipat, 1985, dito sa El Shaddai, nandito pa rin ako hanggang ngayon. Bakit? Kailangan pa ba maglipat-lipat ako ng sekta, reliyon? Hindi ang reliyon, hindi ang sekta may problema, ikaw na tao may problema. Amen? Yon. Okay. So, yan po ang pang-apat. At pang-lima, ito na. Ang pang-lima, what are the 7 types of blessing? Akala nyo, ang blessing ay kung ano-ano lang. May iba-ibang types of blessing ito, mga kapatid. No? Alam mo, nung mabasa ko yung libro ni Propeta Joel, no? Tandaan niyo si Prophet Joel, siya po nag-prophesy tungkol kay Jesus, no? Okay, ang sabi po dito, what are the 7 types of blessing? There are 7 supernatural blessing that God wants to release to those who honor Him. Doon lang sa mga kinikilala ang Diyos, ino-honor siya, no? Doon lang niya ibibigay yun. Hindi naman bibigay ni Lord yan doon sa mga hindi nakikinig ng salita ng Diyos. Doon sa mga hindi nagsasabuhay ng salita ng Diyos, hindi bibigay ni Lord yan doon. Binibigay yan ni Lord, brothers and sisters, doon sa mga kinikilala siya, ino-honor siya, sinasamba siya, at alam mo, ito ang sa tagal ko ng missionary, wala po akong nakitang tao na nagbigay ng karangalan sa Diyos na pinabayaan ng Diyos. Amen po ba? Amen. Alam mo, iba talaga yung taong inuuna niya ang Diyos para sa ibang bagay. Sa lahat po ng mga nanonood ngayon, put God first. Unahin mo ang Diyos bago sa ibang bagay. Pag inuna mo ang Diyos, unahin ka rin ng Diyos. Amen po ba? At huwag kang magdahilan na busy ka. Ang tao, pag may gusto, may paraan. Pag ayaw, maraming dahilan. Tandaan nyo yan. Tapos, yung mga hindi naman busy yan Pag niyaya, atin tayo sa gawain, busy ako. Hindi busy yan, nagbibisi-bisihan lang yan. Alibay. Amen po ba? Magalit na kayo sa akin. Importante, mahalaga. Masabi ko yung totoo. Ito pa, ang ugali ng tao. Niyayaya mo na dahil concerned ka sa kanya, sa buhay niya. Pag niyaya mo, sasabihin, atin tayo sa gawain. Next time, nakakainis. Yung mga nagsasalita ng next time, 10 years na ang nakaraan, next time pa rin ang sagot doon.
Pero tingnan mo naman ang buhay noon. Walang asenso, walang blessing. Pero yung nagyaya, patuloy na pinagpapala ni Yahweh El Shaddai. Amen? O yun. Tapos, ito pa. Pag niyaya mo ang sinasabi, pakidasal na lang. Sipin mo, pati kaligtasan mo, sabit, ride on, kahilo. No? Pakidasal na lang. Pakidasal. Ay, nako, ang bot sa inyo. No? Ito pong 7 na ito, there are 7 supernatural blessings that God wants to release. Gusto ni Lord ibigay ito to those who honor Him. Number 1, na ibibigay ni Lord sa iyo, double portion of anointing. Diba, ang mga workers, mga provincial, pag nagpalit ng pamunuan, ina-anoint namin. No? Mahalaga po yung respect, mahalaga po yung kinikilala mo na ikaw ay pinili. Diba, sa pag sinabi ni Lord, hindi kayo ang pumili sa akin, ako ang pumili sa inyo. Once na in-anoint ka na ng langis, hindi pwedeng palitan mo yun. No? Lalo na kung ang prayer ay bago po magpalitan ng posisyon ay dinasal ng karamihan. Nag-agree lahat. Kung sino man mabunot yan, agree tayo na ang Panginoon pumili dyan. Huwag na huwag kayong mag-intervene, huwag na huwag kayo magsabi, palitan mo yan, hindi ko gusto yan. Bakit? Marunong ka pa sa Diyos? Amen? O yun. Double portion anointing of the Holy Spirit, double portion blessing, kaya blessing after blessing At ang Diyos, pag nagbigay yan, binibigay sa iyo sobra, lagi. Ang problema sa tao, gustong tumanggap, ayaw naman magbigay. The more you give, the more you receive. Mamaya, sa closing prayer, dinasal natin, gumawa ka ng prayer request. Iba yung prayer request mo sa susunod na linggo, prayer request mo ngayon. Ibig sabihin, brother, doble yung bakit? Yung ibinigay mo na sa Panginoon sa araw na itong linggong ito, iba po yung ibibigay mo sa linggo. Sabi ng iba, nakaisa na tayo, nakatipid tayo. No. Hindi ko kayo kinoconsider na gano'n. Alam mo ba na may mga prayer partner na yung tithes nila at offering nung pandemic, inipon nila yun. At nung dumalo sila, wow! Isang basket na prayer request. Bakit? Sabi nila, kahit walang gawain, brother, nagpe-prayer request ako. Yung aking gift, kaloob sa Panginoon, nandun na. Walang pagbabago. Alam mo kasi, may mga tao na yung iniisip ay, huwag mong isipin kasi, na ang Panginoon, hindi naman kailangan ng Panginoon tutuusin yan Dahil lahat ng bagay sa Kanya. Ang kailangan ng makita niya, sumusunod ka sa Kanyang mga salita at mahal mo siya. Amen? Okay, number 2. Number 2, 7 supernatural blessing that God wants to release to those who honor Him. Number 2, financial abundance. Hindi ka mawawala ng pera. Believe it. Financial abundance. Sino gusto ng pera? Sabi ng isa, brother, buti pa ang pera may tao. Yung tao walang pera. O sinabi mo lang yon. Dahil yung bibig mo, there is power in your tongues, there is power in your lips. Pag sinabi mo lagi, wala, don't expect na may darating sa iyo. Because there is power in your lips. Pag sinabi mong marami, sobra siksik-liglig at umaapaw. Kaya ako, natutunan ko magbigay, kahit preacher ako. No? Pag ako nagyaya, ako ang taya. Kahit gaano kamahal yung puntahan natin, basta ako nagyaya, may budget ako sa iyo.
Amen? At napakasama yung magyaya ka tapos yung niyaya mo siyang pababayarin mo. That is a bad attitude. O, ngayon, dito sa live na ito, ang Diyos nagyaya sa inyo, ang Diyos ang bahala sa inyong mga pangangailangan. Amen? Okay, number 3 na tayo, Number 3, what are the 7 types of blessing? Number 3, restoration. Ano yung restoration sa Tagalog, Jeep? Restore, ibabalik, siksik, ligligaw, maapaw. Ano yan? Maraming meaning ng restoration. Kung ikaw ay nalugi sa negosyo, ibabalik niya na makarecover ka higit pa doon. Amen po ba? Pag ang iyong asawa nangaliwa, ibalik ni Lord yun. Sabi ng isang sister, nagpa-pray, Brother Bay, panalangin mo ako. Bakit? Yung asawa ko, nung bago kaming kasal, wala pang sira. Bakit? Ngayon po, may mga apo na kami. Kung kailan nagkaapo, saka naman nagloko, sira-sira na. O, sabihin mo sa Panginoon, Lord, i-restore mo yung asawa ko. Sira-sira na po. Ibalik mo sa akin, Lord, na buo, walang sira. Nung bumalik sa Kanya, nung bumalik sa Kanya, may na-stroke na, nung bumalik sa Kanya, diabetic na. Naku, nagreklamo sa Panginoon. Sabi niya, ano ba yan, Lord? Binalik mo nga sa akin, wala nang silbi. Huwag ka magreklamo. Ang importante, binalik sa iyo ni Lord. Amen po ba? Now, restoration, yung mga backslider. Yung dating naglilingkod sa Panginoon, wala nang ganang maglingkod sa Panginoon. At yung iba, ayaw na mag-workers. Yung iba, ayaw na maglingkod. How to restore? Ang Panginoon pa rin yan ang gagawa ng paraan. God will make a way. Amen? Yun. Kung gusto mo maibalik ang init na yung paglilingkod sa Panginoon, ang Diyos lang ang kagawa niyan. Amen? And number 4. Number 4, what are the 7 types of blessing? Number 1, double portion. Number 2, financial abundance. Number 3, restoration. And number 4, miracle. Gusto niyong milagro? Himala? Miracle? Yung miracle, isa sa gift yan ng Holy Spirit. The 9 gifts of the Holy Spirit. Mayroong gift of healing, gift of miracle. Iba po ang miracle sa healing. Ang miracle, yung imposible, pero nangyari. Yung patay na buhay is a miracle. Hindi yan healing. Halimbawa, ikaw ay tinaningan na ng doktor, 3 months to live, tapos 1 taon na buhay ka pa. It's a miracle. Yung dating hirap na hirap ka, ngayon, mayaman ka na, it's a miracle. Ang daming miracle, kapatid ko sa Panginoon. Amen? Yes. Basta yung mga bagay na parang sa isip mo wala nang hindi na kaya to, na binigay mo sa kamay ng Diyos, alam mo, yun ay miracle. Amen? Okay, number 5. Number 5, types of blessing, God's divine presence. Kala ba ninyo dito ngayon, tayo lang dito? If you open your spiritual eyes, hanggang sa ibaba ng building na ito, nandito ang mga anghel ng Diyos. Amen. Dahil ang Bible nagsabi, kung nasaan si Jesus, naroon ang libo-libong mga anghel niya. Amen? Akala na, sa physical natin mga mata, ilan lang tayo dito? Yun lang, bilang. But, if you believe Jesus is here, if you believe the power of God, ang mga anghel ng Diyos, kasama niya libo-libo. Hindi lang nakikita nating physical eyes. But, pag inopen natin yung ating spiritual eyes, makikita natin, wow!
Thank you, Lord. Thank you, Jesus. I acknowledge your presence. Maging doon sa mga nakahiga ngayon, sabi nila, I thank God, nakatulog ako ng mahaba. Baka naman, pre-meeting natin ngayon, hanggang ngayon tulog ka pa rin, sister. Amen? Uy, gising na si sina? Yung ano mo? Gising na? Kanina pa po. Kanina. Okay. Number 6 na tayo, ha? Number 6, types of blessing upon your family. Tingnan ninyo. Hindi lang ikaw ang pinagpapala, pati pamilya mo. Kaya pala sinabi ni Joshua, as for me in my house, we will serve the Lord. Kasi ang blessing ni Lord, totoo lang, from Abraham to new generation, all believers of Christ, ang tawag po sa kanila ay mga ina po ni Abraham, tayong lahat. Yung blessing na binigay ng Diyos kay Abraham, dadalo yan sa ating angkan. No? Kaya mahalaga po yung angkan, your family tree, family, no? So, ang tawag po sa ating mga taga El Shaddai ay family appointment with El Shaddai. Dapat nandun tayo sa Saiko ngayon. Kailan because of pangyayari, ay nandito tayo ngayon. Amen po ba? Amen. Pero lahat ng pagpapala ay pray to the Lord na yung binibigay ng Panginoon doon sa Saikong, yun din ang bibigay sa lahat ng nanonood ngayon around the world. Amen? Amen. Number 7, last. Last types of blessing, deliverance. Ang deliverance, kalayaan. Kalayaan sa kahirapan, kalayaan sa sakit, deliverance sa kahirapan, deliverance sa galit, puot, tinanakit, deliverance, all kinds of sakit, problema, o ano pa man sa katawan mo, madi-deliver ka because ang Diyos hindi siya papayag na mabuhay ka na miserable ang iyong buhay. Gusto ng Panginoon, masaya ka. Gusto ni Lord, maligaya ka. Gusto ng Panginoon, masaya yung pamilya mo. Amen? Amen. So yan po ang ating aralin ngayon sa araw ng Linggo, July 20, 2025. Ulitin ko po, magsitayo tayo, sabi nila dito, 7 types of blessing. There are 7 supernatural blessing that God wants to release to those who honor Him. Isa ka na doon sa bibigyan ni Lord na nanonood ka, nakikinig. Number 1, double portion. Number 2, financial abundance. Number 3, restoration. Number 4, miracle. Number 3, God's divine presence. And number 6, blessing upon your family. And number 7, deliverance. Amen. For the goodness of God. Hallelujah, hallelujah. Amen.